Lazaro magbabang uli. Bakit nga ba? Kahit ni Marta, ang alam ni Marta, darating ang panahon, yung takdang panahon upang ang lahat ng nangatalibingan at ganun din sa mga nangamatay sa iba't ibang tago na kung saan may dagat o iba't ibang lupa man na hindi nalibing ay babangon muli sa huling araw. Yung itinakdang araw ng Amang Diyos upang ito'y darating ang kanyang pag-atol. Datapot itong bagay na ito nang sinabi ng ating Panginoon na si Lazaro ay magbabangon muli. Unay nga, hindi sinampalatayanan. Dahilan, ito nga po, nung pumaroon na siya sa libingan, dahilan ng libingan nung nakarang panahon, kapatid, ay isang yungib na natatakpan ng bato. Na yung batong yun, ang hangin, ay di papasok nilalabas. Tatapwat, pag binuksan, ay lalabas yung hangin o papaloob. Kaya dito, pinuntahan ng ating Panginoon kasama sina Marta at Maria at mga alagad ang libingan ni Lazaro. At sinabi ng ating Panginoon Kristo na nagputo, buksan ang sakit ng libingan. Tatapwat, sinawata siya ni Marta na nagsasabi, Panginoon, nabubulok na 4 na araw ng libing. Material na bagay, kapatid, ang tunay na nasa isip ni Marta sa pagkakataong yun na nagsasabi, tama nga po, na ang tao, pag hindi na imbalsamo sa loob ng 24 na oras, ito'y babaw na. Ilalong higit, 4 na araw na yan, na tunay na nalibing. Ang panahon nun ay hindi pa uso ang imbalsamo. Ibig lang sabihin, nilalagyan lang ng bulaklak ni mga balat ng punong kahoy upang nga paglaban sa amoy na nabubulok. Itong mga ginagawa ng tao. Kaya doon, ang gagawin sa kanilang mga patay ay binabalot ng tela at saka inililibing sa dakong ng libingan. Kaya dito, kapatid, dito na po magaganap yung sabi ng ating Panginoon Kristo na dakilang kahulugan, yung pagkasakit at pagkamatay ni Lazaro, na yung pangyayaring yun, hindi lang ang Amang Diyos ang malululati, kundi pati ang ating Panginoon Kristo. Kaya, bago gisingin si Lazaro, siya ay nanalangin at humihiling sa Ama na ang kangking kapangyarihan ay pagkaloob sa anak. At nang sabihin nga, Lazaro ay nagising nga ang patay at kabuhay. Kaya dito, ito ang pangyayaring isang tanda. 4 na araw ng libing, ng alibing, at patay na. Ang alam ng karamihan na bubulok na tatapwa sa isang angking kapangyarihan. Tunay na nagtagumpay tagari ng lahat ay isang tanda na pagpapakita kung gaano ang angking kapangyarihan nitong buktong nanak na itinubo dito sa sanglibutan upang ipahayag ang kalooban ng kanyang ama. Ganun din ang angking kapangyarihan ng sa maggagay, tunay na manggigilala sa mga tao at lalong higit sasampalataya. Kaya dito, kapatid, marami. Tingnan nyo kahit ng panangyaan, tunay na dadalawang anyo ng tao, uuri ng tao. Mga Hudyo at mga hindi. Ang mga Hudyo lamang ang sumasampalataya sa ating Panginoon. Datapot ang mga hindi. Hindi pinapahalagan yung bagay na yan. Kahit marami, ang mga sumasampalatayang Hudyo na pumunta doon, hindi dahil sa ating Panginoon Kristo, kundi kay Lazaro na 4 na araw na nangalibing at ito'y nabuhay. At dito, mga minamahal na kapatid, marami ang sumampalataya. Datapwat, kapatid, marami rin ang hindi sumampalataya. At itong mga hindi sumampalataya ay pumunta sa mga saserdote at mga parisiyo upang ipahayag ang kagilagilalas na ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dito, kapatid, bakit hindi sinampalatayan hanggang sa ating kapanahunan? Dahilan ang karamihan, pag sinabi mong namatay, ang alam ng karamihan ay tapos na. Dahilan,
tunay na nagtakda sa kanilang mga aral na nagsasabi ang patay ay pupunta na sa langit. Datapwat hindi ganun ang ating pagkakakilala ayon sa nasusulat sa banal na aklat. Ngayon kapatid, ano ang ibinunga nitong ginawa ng ating Panginoon? Isang tanda na pangyayari, kagilagilala sa lahat ng mga sumampalataya at hindi sumampalataya, na siyang ipinapangaral ng mga apostol o alagad ng ating Panginoon Kristo na mayroong pagkabuhay na maguli sa patay. Tingnan nyo kapatid, itong bagay na ito ay hanggang sa ngayon marami ang hindi sumasampalataya. Bakit kasi? Halos mapuno na po ang bawat sementeryong natalaga ng bawat lokal o kahit sa bawat probinsya. Punong-puno na yan. Na pag sinabi mo mayroong pagkabuhay na maguli sa mga patay, dito na nang humingising kala mo, hindi napag-unawa ng mga tao. Sige nga, ikapatunayan mo nga. Napakarami na, halos punong-puno na. Ni ang mga itinayong mga ikanga pribadong mga ikanga memorial, punong-puno na rin. At sa napakaraming paglipas ng panahon, meron na po bang nabuhay na maguli sa mga patay? Wala pa po, maliban sa ating Panginoon Kristo na nalibig at sa ikatlong araw, ito'y nabuhay na maguli o binuhay na maguli ng Amang Diyos sa mga patay na pinapatunayan ng mga apostol. Datapwat, sasabihin ng marami, nakita mo ba? Sinasalig lang sa banal na kasulatan na kung saan pinapatay ng marami ang ating pong sinasabi pag sinabi natin ayon sa banal na kasulatan o Biblia. Sabi, gawa lang ng tao yan. Alangan naman po na gawa ng anumang hayop yang banal na kasulatan. Datapwat ano ang ipinapaunawa ng ating Panginoon. Itong mga kasulatan ito hindi sa kalooban ng tao galing, kundi kinasiya ng Espiritu Santo upang sila ay magsalita o magsulat ayon sa kalooban ng Amang Diyos. Kaya't walang ibang pangyayari. Datapwat ang mga tao humahanap nga yung mga bagay na nakikita. Datapwat ang pananampalataya kapatid ay yung bagay na di nakikita. Gaya na lang ng sinasabing langit na magiging tahanan ng mga matuwid at pati ang bagong lupa. Datapwat hindi pa rin nakikita. Yun nga lang ang marami ay hindi sinasampalatayanan. Datapwat sa atin, atin pong sinasampalatayanan ito. Ngayon kapatid, ano ang ibinunga sa atin na sumampalataya na mayroong ika nga po pagkabuhay na maguli sa mga patay? Ayon sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3. At nang sila'y nangagsalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang puno ng templo sa templo at ang mga sadusyo. Palibhas ay totoong nangabagabag sapagkat tinuturuan nila ang bayan at ibinabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. At sa kanila, at sila ay kanilang sinugaban at kanilang ibinalanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ngay gabi na. Ito kapatid, gaya sa ating datapwat, magpasalamat tayo dahil may kalayaan at katwiran na. May angking karapatan na ang bawat mga ngaral sa ating kapanahunan ngayon. Hindi kagaya ng kapanahon mo, ang mga alagad ng ating Panginoon Kristo kasama ng mga sumampalataya sa bawat bayan-bayan ay nangangaral na may pagkabuhay na maguli na mga patay na gaya ng ginawa ng ating Panginoon Kristo sa kanyang kaibigan na si Lazaro na namatay at binuhay na maguli sa mga patay na nakita at napatunayan ng marami. Datapwat, ano ang ginawa ng mga kalaban? Gaya ng mga saserdote. Alam niyo yung mga saserdote, ayon sa mga pare, mga sadusyo, nagtuturo rin ng mga
mga kautusan. Ganun din ang mga puno ng bayan. Ang ginawa sa mga sumasampalataya at nangangaral